Hi guys! Welcome back to my channel! Alright! Ang ganda po ng topic natin ngayon. Yung pinaka-paborito ko bang stock sa Philippine stock market. Para po sa akin, ito po ang number 1 sa puso ko po kasi nasa kanya na po ang lahat ng hinahanap ko at sa malamang at sa hindi. Nasa kanya na rin lahat ng hinahanap ninyo. Integrity ng management, quality, growth, dividends, lahat po talaga nasa kanya na. Sino ba yung stock na yan, Kuya John? Crown Asia Chemicals Corporation. I am sure mag-e-enjoy po kayo dahil bihirang-bihira lang po kayo makakita ng stock na ganito po kaganda. Kaya please pakinggan nyo po yung buong video po na ito. Okay, umpisa po muna natin sa business po, no? Okay po, no? So ito po yung mga products na ginagawa po nila. Una po, mga PVC compounds. Ayan po, no? Ayan, may mga pellets, ayan, mga container packaging, wires, cables, and so on and so forth, no? And then they also have PVC pipes. Marami po silang PVC pipes na yung talaga itong mga construction na companies po na to, no? Yung mga developer po talaga, ito po talaga yung kanilang choice po, no? Number 1 choice kasi sa taas ng quality po ng products po talaga ng Crown Asia Chemicals Corporation. Ano pa? PVC thermal roofing. Ayan, mga bubong po, no? Okay na PVC based po. Alright. And last but not the least po, no, isa sa mga product po nila ay mga PVC septic tank. Alright. So, okay, pasok na po tayo sa mga reasons po. 12 reasons po ang ibibigay ko po sa iyo kung bakit gusto ko po ang stock po na to. Una po sa lahat, awards po. Guys, nire-recognize po ito ng iba't ibang organization na napabilib po talaga nila sa galing po ng management, sa ganda ng business po nito, no? Ayan po, si Forbes Asia po, no? 200 best under a billion po, no? In the whole Asia Pacific region. Ayan po, sa dinami-dami po ng kumpanya, isa po sila sa napili na the best po talaga na company under a billion na valuation. Alright po, no? Ayan, Forbes Asia po. Next naman po, no, the Golden Arrow. Ayan, ay na-recognize po si Crown Asia for what? For what? For good governance, guys. Ay naku po, napaka-importante po ng mga award na to at mga malalaking entity po ang nakaka-recognize po kay Crown Asia at binibigyan po sila ng recognition. Kaya dapat lang po, no, tayo rin po mapansin po natin. Kasi kung sila nakikita po nila, mas magagaling po ito kaysa sa atin. Dapat po talaga pag-aralan po natin ng stock po na ito, no? Alright. Reason number 2 na maganda po ito is responsible management. From the word responsibility. Okay, ano ba ibig mo sabihin, Kuya John? No? Kasi marami pong companies, they will take on high leverage. Bakit ka magle-leverage? Bakit ka uutang na marami? To grow and increase your profits. Simple lang po, no? Kaya lang po, ang high debt po, matagal nyo na po naririnig sa akin yan kasi matagal na kayong viewer ko, no? High debt is risky para sa ating mga shareholders. Delikado po para sa ating mga shareholders, no? Ayan, pero pag titingnan po natin si Crown Asia po, no? Napakababa po, halos wala pong utang, negligible po yung debt to equity po nila is around 1% lang po. Kitang-kita nyo po dito sa graph, 1% lang po. Short term and long term debt na po yan kung i-compare natin sa equity. Napakababa po, and even at their worst time, yung worst time po nila, pumahalo lang po sila ng wala pang 5%, still very low, still very negligible. We could consider this company debt free. Wala pong kautang-utang po ang company po na to, and they pursue profits without taking unnecessary risk. So pinupursue po nila, syempre na kumita, business po ito, pero of course responsible po sila kasi hindi sila nagtitake ng unnecessary risk kasi nakikita nila hindi naman nila kailangan po, no? Alright, that is a sign of being responsible. Titingnan po natin yung debt, dun po talaga nakikita natin kung gaano ka-responsible ang isang company po. Kasi po yung high level of debt can kill, matetegi bills ang isang kumpanya, lalong-lalo na pag tough times, marami kang utang, tapos dadaan ka sa pandemic 2020, tegi ka, patay ka dyan. Pero of course, no, ito po talagang pag ganyan po na debt-free, responsible po talaga ang management, kahit anong bagyo ang dumating,
may laban po, malaki po ang laban na makasurvive po ang company kahit anong bagyo ang dumating. Katulad po ngayon, binabagyo po ang property sector, ang mga developers, pero of course no, survive na survive po si Crown Asia at namamayagpag pa rin po, no? Alright, reason number 3, healthy growth. Healthy growth, no? Kaya tingnan nyo po, no? Tingnan nyo po ang kanilang revenues po, no? Ang history po na kanilang revenues. Halos madoble na po nila ito in 8 years. So siguro po in 10 years po madodoble po nila itong revenues po nila, no? Sa tingin lang po natin sa ating projection po, no? Alright. At pati po yung kanilang net income, no? From around 100 million po. Ngayon, lagpas na po sila ng 200 million in just 8 years. And that is very, very good, no? Very, very healthy po, no? At ang nakaka-impress po nito, ang hirap po mag-grow ka, no? Na ganito po. And nakakapag-grow po sila na wala pong utang. At doon po talaga ang very, very impressive po sa company po na to. Sana po na-appreciate po ninyo, no? Yung dinidiscuss po natin, no? Kasi yung ibang kumpanya po, nakakapag-grow sila ng mabilis, pero kasi po nuknukan ng dami ng utang para po mag-grow na mag-grow, pero po ito nag-grow sila ng healthy, wala pong utang. Okay, yan, straight up. Paano ginagawa yan? Straight up, hard work lang and dedication to your craft. Dedication lang po sa business po at doing the right thing, hard work, ganun lang po ang sikreto po siguro ng company po na to, no? Reason number 4 na po tayo. Ito po yung pinakamalapit po sa puso ko. Talaga ito po yung unang-unang nakita ko po sa company po na ito. Bago ko po tiningnan ng anumang bagay tungkol sa company na to. Ano po yun? Integrity. At ito po yung kanilang core values. Committed to integrity in generating profitable returns, reputation for quality, reliability, and value for money, outstanding products that meets or exceed national and international standard. Ay, grabe po, no? World-class products that are innovative and of the latest technology. At ito po yung gusto ko pong i-highlight sa inyo, yung pinaka-last po dito sa acronym ng Crown. Nurturing our employees to develop their full potential and work productively towards a common goal. Pag binasa nyo po ito, akala nyo po eme-eme lang, no? Akala nyo parang just for the sake na may ma-mention ka. Hindi po. Pinangangatawanan po nila ito. Bibigyan ko po kayo ng example. They took care of their employees during the 2020 pandemic, especially nung nag-lockdown po ng 2020. Sa paanong paraan? Basahin natin yung sustainability report po nila noong 2020. Ano pong ginawa po nila? Kasi alam po nila may problema. Magkakaproblema employee nila. Ayaw po nila na magpanik ang empleyado po nila. Anong ginawa po nila? In advance po nila yung 13-month pay po ng mga employees. Ayan po, sustained salary. Ano pa? Yung binayaran yung sick leave, vacation leaves, no? Yung entitlement, binigay sa lahat ng employees, no? Ayan, para masustain po yung living, yung mabuhay ang pamilya po nila. Hindi po katulad ng anyways, duduktungan ko po ito, no? Subsidy assistance. The company was able to make use of a subsidy assistance program for qualified employees for the Department of Labor and SSS. Ano pa? The management thinking for long-term survival of employees through continuous work employment. Dire-diretso po. When the company could have cut expenses and save funds by implementing alternate work schedule schemes during the extended quarantine. Understanding the anxiety over the pandemic crisis was needed to avoid drastic adjustment measures when the situation eases. Guys, marami po akong kilala ng negosyante din po. Maliliit na negosyante lang po, no? Mga kaibigan ko po, mga kakilala ko. During pandemic, pangalawang buwan pa lang, sinipa na po nila halos lahat ng empleyado po nila. Kasi wala po hirap na hirap po, no? At yung iba po mga kumpanya, alternating work schedule. Pero ito pong company po na to, wala po silang ni-lay off at wala pong alternating schedule para po masustain po, no, yung income ng kanilang mga employees. Kahit na mapagastos pa po yung company, no? Kaysa mag-cut sila ng expenses and save funds, okay lang para lang po sa empleyado, no? So, ang ibig ko po sabihin, integrity po is the cornerstone of any long-term success.
Pakinggan nyo po sila Warren Buffett and Charlie Munger. Ito po talaga ang sinisigaw po nila. Integrity, 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 integrity. Kung gusto mo maging successful ka for the next few decades hanggang sa matapos ang buhay mo, gusto mo maging successful ka, dito ka mag-focus sa integrity. Ito ang susi para maging successful ang isang company. And everything will collapse without integrity po. And Crown took care of their employees, sacrifice short-term profits. And kasi po, bakit ko ini-emphasize itong employees po na ito? Kasi po, kahit po saan kayo tumingin na company po, ang pinaka-ignored po talaga na party sa business world ay empleyado po. Aminin na po natin, sa US lang po yung Amazon, di po ba? Ay na sinasabi po nila na talagang hindi nila tinatrato ng mabuti ang mga empleyado po nila kahit saan po. Ito po talaga ang unang sinasacrifice ng management, ang employee. Pero guys, pag yung employee ay hindi po sinacrifice ng management, I guarantee you yung itong management na to is full of integrity at wala pong tao yung dadayain po to. Kung yung mga empleyado nila hindi nila senior change, hindi nila dinaya at inalagaan nila, paano pa yung ibang bagay? Masaalagaan po nila yan. Wala po yung dadayain po to kahit sa taxes. Lalo tayong shareholders, hindi rin po nila dadayain kung yung empleyado po nila na pwede sanang i-short change, hindi nila ginawa. Lalo po tayong lahat, aalagaan po tayo ng management po na ito. Sana po na-appreciate po ninyo. No? If they do the right thing with their employees, they will do the right thing in everything else. Okay, reason number 5, moral. Simple lang naman po ito. No? Imagine working for someone or for a company who got your back. Nasa likod mo and during the toughest time, no? And ano pa, ito yung nabanggit ko kanina, di ba? Hindi sila ni-lay off, walang alternative schedule. Ano pa, nagpo-provide ng trainings. Ano pa, basahin nyo po yung annual report nila every year. Nagbabudget po sila sa salary increase. Ito po talaga nakita ko sa annual reports po nila. Talaga na-catch yung attention ko na talagang this company takes care, no, of their employees very well. And I would bet you, no, na na-appreciate po ito ng kanilang employees at mataas po ang moral ng kanilang employees. And I assure you that their employees are doing their very, very best. Okay, so next naman po tayo, reason number 6. Ito na po, labas na po ang mga mukhang pera po dyan, dividends po, no? Ito po yung dividend yield po nila. Tingnan nyo po, maganda po ang dividend yield po nila. With the exception of 2020 and 2021, syempre po patawarin nyo na po si CrowdAsia. Mahirap po talaga ang negosyo and they took care of their employees po, no? So talagang ganyan po. Pero tingnan nyo po yung ibang year, 2019, 2022, 2023. Ang gaganda po ng dividends na pinamimigay po nila. Saan ka pa? Alright. Ayan po. Reason number 7, focus on quality products, no? Kasi po ito po kasi syempre pag magte-take tayo ng position, no? Consume ng mga materials about the stock, pati mga videos po nila, ganyan-ganyan po. And ang nakita ko po talaga, nandun yung focus nila sa pag-produce ng high quality products. Kaya po sila ang supplier of choice ng mga maraming project. Kasi alam po nila, gagawa ka ng building, kailangan mo gagawa ka ng tulay o ng mga infrastructure, kailangan syempre yung gagamitin mong product, tatagal po, no? Hindi po yung 2 taon may problema na, kailangan decades and decades to come magsusurvive yung ginamit mong materials. Kaya sila ang supplier of choice kasi focus sila sa quality products. And sabi nga po nila sa interview po, no, they would never sacrifice quality over profit margins, and we commend the company for that. And reason number 8, kaduktong po ng quality product, sustained margin. Sabi nila, hindi nila isa-sacrifice, no, ang quality over profit margin, pero hindi naman po nasa-sacrifice actually ang profit margin in doing so. Na-maintain po nila ang healthy profit margin. Ito po ang data. Ayan, no, na-maintain po, hindi po pumapayat, hindi po numinipis ang profit margin nila. Actually, nag-i-increase pa po through the years, tumataas po, no, more than 10% ang profit margin po sila kahit hindi nila sinasacrifice ang quality, no? Ayan, ang ganda-ganda po, no? Reason number 9, innovation po. Itong mga new blood po, no, sa management po nila, no? Yung mga bagong generation po ng Villanueva, they are really into innovation po, no? And they seek new products and market and they find ways to grow. Yung po na nag-i-introduce sila, nag-R&D po sila, tumitingin po sila anong pwede nilang ilabas para mag-grow pa po ang company, no? Alright. Reason number 10, increasing free cash
flow guys, no? Pag company po, napaka-importante po na may free cash flow po ang company. Sign po talaga na napakaganda po ng company. Hindi lang po make free cash flow but increasing yung free cash flow. At tingnan nyo na lang po ang graph po na to. With the exception of 2021, syempre po, no, tough times po ito, no? Syempre nag-reflect po yung free cash flow nito, yung nangyari nila sacrifices ng 2020, nag-reflect po ito ng 2021. Pero just look at the graph and it will tell you the story na increasing and increasing po ang kanilang free cash flow. Alright. Reason number 11, good governance po. Good governance. They are all about doing things the right way. Yun po talaga. Yun po talaga ang DNA ng company po na to, no? So Crown Asia Chemicals is stock that is really close to my heart kasi naniniwala po ako sa kanilang integrity and everything they stand for, no? Talagang sobrang actually yung binabasa ko po yung sustainability report mo nila, halos naiiyak na rin po ako kasi nakikita ko po talaga kung gagano po talaga kataas ang integrity po ng company po na ito, no? And lastly, last reason na po, no? Reason number 12, super cheap po ang Crown Asia with all these good qualities na meron po sila. Super cheap po ang company po na ito. Tingnan nyo na lang po, no? Ang PE ratio po nila for a company na walang utang and growing 4. Ang price to book nila 0.5. Price to sales 0.5. Earning yield of 44%. Super cheap po ito. Sasampalin na po tayo sa mukha kung hindi pa po tayo magte-take ng position po nito. I think currently ang price po nito sa market is 1 peso and 50 cents per share, 150. And in my own opinion, this is easy 5 pesos per share. Easy 5 pesos per share, no? Of course, naiintindihan ko po marami po sa inyo, small cap po ito, small cap na company at hindi po pansinin, mababa po ang liquidity po, no? At maraming tao nagsasabi illiquid, pero illiquid kasi buong market po ngayon, no? And ako po, hindi po ako talaga takot sa Crown Asia kasi okay lang na maipit ka po sa stock na illiquid kasi nag-grow naman po ito, growing and growing. I really believe darating po ang panahon, mapapansin din po ito ng ibang investor and also po nagbibigay po ito ng mataas na dividend yield. Kaya po syempre nandun po nakampante po tayo sa ating position. Nakakatakot po syempre pag yung isang stock, no, naipit ka sa isang illiquid stock and then walang dividends, yun talaga GG ka talaga. Pero this one, no, nagbibigay naman po ng magandang dividends and they can do so in a sustainable way kasi mataas po ang kanilang free cash flow. Alright. So in summary, ito po yung mga gusto ko pong qualities niya: awards, responsible management, healthy growth, integrity, morale of employees, dividends, focus on quality, sustained margins, innovation, increasing free cash flow, good governance, and super duper cheap. Ayan po, no? And huling bilin ko lang po, no? Sinasabi po lagi, no, ng mga value investor po, no? Never invest, no, in a company na bad yung business at bad yung management. May mga ganyan po negosyo. Hindi na maganda yung business, pangit pa yung management, no? Okay, ngayon, pag yung business ay bad pero yung management ay good, parang tagilid ka pa rin dyan. Kasi ang okay talaga, good yung business. Priority natin maganda yung business. Kahit na bad yung management, minsan kayang i-offset. Pero ang the best daw po talaga na stock na bibilhin po natin yung maganda ang management at good yung business. Nasa kanya yung lahat. Good management, good business. And si Crown Asia, I believe, they have both good business and good management. Alright, no? So ako po, I have Crown for a long time now. I think since last year, no, nag-accumulate na po ako ng Crown pa konti-konti and I still plan to add more. Actually, in fact po, in-screenshot ko po yung ginawa ko po kaninang umaga. Nag-deposit po ako ng 12,000 kasi, no, sa aking isang broker ko. Tatlo kasi yung broker ko po. Ito po isa sa broker ko. So I deposited 12,000 and then I have some dividends na 1,000 plus na tira ko nung nakaraan, no? So I have 13,000. So I bought around 8,000 shares today of Crown Asia, no? Ayan. So na-trade naman po siya. Ayan po. Ito po yung trade ko na match naman po at 152. 152 ko siya nabili kanina, no? Ayan. And ito po yung buong position ko po sa Crown Asia as of now. I think I bought around 90,000 pesos worth of shares and I'm still planning to add more kasi medyo nakokontian pa rin po ako, nabababaan po ako nito sa percentage po sa portfolio ko. I think Crown deserve a big percentage in my own portfolio. Alright,
So, and of course, no, additional lang po, in-interview ko po si Miss Tita Villanueva po ng Crown Asia. Napakabait po niya, no? Na sinagot po, pinagtyagaan po ni Miss Tita Villanueva yung lahat ng tanong ko po sa kanya kahit na ang kulit-kulit ko po. At yung interview ko po na yan, no? I-share ko po sa inyo sa susunod na video soon. Baka po next week ilabas ko po, no? In future video. Miss Tita Villanueva, salamat po sa kabutihan po ninyo, sa inyong generosity of your time. So hanggang dito na lang po, disclaimer na po, lahat po ito yung opinion ko lang po. I'm just an amateur investor po, no? Please do your own research bago kayo gumawa ng any investing decision po. Wala po akong nire-recommend na bilhin o isell po ninyo na stock, no? Kayo po ang bahala, pag-aralan nyo po, no? Ito po ay exchanges of ideas lang po, no? Alright, please like, subscribe, share the notification bell, mag-comment lang kayo ano masasabi nyo kay Crown Asia. Ay, yun lang po, hanggang dito na lang po tayo. Happy investing guys, God bless po, bye bye.